baby, shout out sa'yo. Kaya mo yan, Chika. Huwag kang mahiya. Mega love shoutout sa mga Kalingap viewers, lalong-lalo na sa mga dadit or dandit fans na palaban at walang inuurungan. Pero tika muna, relax lang and take it easy dahil may kakampi na kayo. At hindi siya papayag na mabubuwag ang dadit. Sino pa ba? Di ang tiyahin ni Kalingap Dan na butong-buto kay Mideth. Forget about Joy for now. Habang dadit pa ngayon, huwag po nating bastusin. Yung mga basyo na nang babastos, masasabi natin na wala silang compassion, masasabi natin na sila'y walang puso, masasabi natin sila'y walang paninindigan, kasi mas gusto nilang nakakasakit ng kapwa. Please, huwag nyo na lang i-promote muna ang Danjoy. Promote natin yung dadit. Kalimutan muna natin yung Danjoy. I-promote na yung dadit na para bumuti ang kanilang views. Huwag nating i-back talaga si Joy. Kasi wala namang kasalanan yung bata. Di ba? Sa ngayon, si dadit muna. Okay? Yun ang request ko muna. Dadit muna ngayon. Dadit muna. Hindi naman supportahan nyo ang dadit at Danjoy. Di ba? Sa ngayon, dadit muna. Sa kasalukuyan, dadit muna. Sa dadit muna. So now, mga Danjoy, it's loud and clear from Tita ni Kalingap Dan. Dahil maghalo ang balat sa tinalupan. Kaya raw huwag niyong subukan. Aroy! Nakatuliglig pala itong si Tita kung magalit, ano? Paulit-ulit sambitin. Mga Danjoy bashers, sana narinig nyo ang sinabi ng Tita ni Kalingap Dan. At nang hindi kayo mabingi, kaya wag na kayong mag-ilusyon sa inyong mga devotion. At ang dahilan kung bakit gusto ng Tita ni Kalingap Dan itong si Mideth dahil marami itong katangian. And take note, very popular si Mideth sa kanilang school at hindi naging hadlang ang kanyang kahirapan. Bagkus, ito'y isang inspirasyon at magandang ehemplo sa mga kabataan, lalo-lalo na sa Kalingap Angels. Kaya kumuha ako ng video clips sa kanyang Facebook upang ito'y maging gabay sa ating mga manunood at may magandang leksyon na ating makakapulutan. She was chosen as ambassadress ng School of Naga. So, ibig sabihin, may potential siya. She will be the big asset ng Kalingap dahil maipagmamalaki nila itong si Mideth bilang isa sa mga beneficiaries. Kaya nakakaiba talaga to at nakakabilib si Mideth. Very impressive ang kanyang pagiging madiskarte compared sa other beneficiaries. So, ito yung mga katangian na nagustuhan at nakikita ng Tita ni Kalingap Dan. Kaya dapat nila itong proteksyonan, hindi yung babastusin. Well, what can you expect from other K-boys? Look at the good points. Look at the good points of Mideth. Look at her personality. Don't look at the first impression. Huwag yung tingnan nyo nga sa labas. Tingnan nyo yung kanyang kalooban. Tingnan nyo yung kanilang friendship. Tingnan nyo yung kanilang interaction between Kalingap Dan and Mideth. Tingnan nyo yun kung ano yung pakinggan nyo yung kanilang pinag-uusapan. Meron ba kayong natututunan na leksyon? Meron ba kayong nalalaman na maganda? Asal? Yun ang ating tingnan. It means to say, do not judge the book by its cover. Ang pinakamahalaga ay ang content ng libro. Kung anong laman nito. Worth it ba or hindi?
asset or liability. Yun ang tinutumbok ng tita ni Kalingap Dan. She knows what is best for her pamangkin. But it doesn't mean na walang kwenta si Joy. Ang mga matatanda kasi may kanya-kanyang taste yan. Pag ikay napusuan, humanda ka. From head to toe ka talaga. At ito naman ang banat ng tita ni Kalingap Dan para kay Bobby TV 143. Di man lang nahiya ang reacto na puro Dan Joy. Respect nga. Tama. Respect. Respect ang talaga kailangan natin bawat isa. Diba? Respeto natin yung binuo ni Kalingap Rab. Irespeto natin yun ng buong buo. Ito talagang ang intention ay para mag-viral for the sake of having views and revenues. Yun ay katakawan. Yun ay kabastusan. Walang respeto sa ginawa, sa binuo ni Rab natin. Walang respeto kay Kalingap Dan. Walang respeto sa beneficiary na si Medit. Nako. Matablan kaya itong si Bobby TV 143? Makapal ang mukha eh. At yung mga bashers ni Medit, yung naghanap ng sparks, sabi ng tita niya, ay hindi na raw kailangan yung mga sparks na yan. Ang mas importante sa kanya ay kung ano ang meron yung babaeng yun na pwedeng ipagmalaki. At si Medit yun. Medit. Sabi kasi ng isang basher ng Danjoy, ay dapat ganyan daw ang pronunciation ko. Tinuturuan pa ako, no? O ampalaya lang siya dahil natumbok ko ang kanyang idol. Sorry na lang. At saka magkaroon ng kilig-kilig. Okay? Ang kilig-kilig, you have to look beyond. Okay? You have to look beyond. Huwag nyo na tingnan yung, mas gusto ko si Joy. Huwag mo na ngayon. Huwag mo natin tingnan yun. Tingnan mo na natin yung partnership, yung friendship na nag-develop ni Kalingap Dan at si Dadit. Ano ba talaga yung kanilang friendship? Yes, it's true na hindi nyo titignan yung sparks na yan. Kasi hindi pa naman sila magsyota. It will be gradually turned to positive if talaga meron yan. Kailangan nating antayin, hindi yung spark agad. Kayo talaga, iba namang iniisip nyo agad eh. Jer agad. Alam nyo ba yung jer? Dapat kasi merong disenteng kilos dahil lalo na napapanood ka sa SOCMED. So, kailangan ingatan mo yung image mo para hindi ka bastusin. Hayaan mo yung proseso through friendship and gradually it will turns to positive if there would be a chance. Kasi iba kasi ang kilos ni Joy compared to Medith. Si Medith kasi may iniingatan. Of course, pakipot dahil syempre matalino si Medith at nag-iingat lang siya dahil alam niyang Manila boy itong si Kalingap Dan. Of course, alam mo na, lapitin sa cheeks. Kaya very preventive lang si Medith and she's scrutinizing well sa behavior ni Kalingap Dan. Lalong-lalo na may ex pa siya dyan sa diet. Pero ang swerte na niya kay Medith dahil hindi buy one take one, right? Sabi nila, mga ka-Danjoy o bashers ng Danjoy, ay wala raw ganda si Medith at walang kinang. Sige nga Medith, pakitaan mo nga sila at nang lumaki ang kanilang mga eyeballs. O, anong masasabi nyo mga ka-Danjoy? Sino ang mas maganda ang katawan? Matangkad, matalino, madiskarte? Hindi naman kasi showy itong si Medith. Pero pag nakaporma yan, grabe. Kaya nung nakita ko sa birthday niya, iba ang ano niya, magaling siya pumorma at mamili. Kaya sa mga ka-Danjoy dyan, huwag kayong mang-agaw na pag-aari na ng iba. Wait for your turn. Para walang awayan na magaganap within Kalingap.
Huwag masyadong impulsive dahil nakakapanakit na kayo at nawala ng respeto. Nakakahiya kaya yon yung itulak nyo si Joy kay Kalingap Dan. Kaya tuloy si Joy lalong nasisira dahil sa inyo. Dahil mali ang inyong mga paniniwala. At nang-aapak kayo ng tao na akala mo'y maubusan na kayo ng lalaki dyan. Paumanin nga pala dahil hindi ako nakapag-vlog kahapon dahil busy rin ako sa kabilang channel ko. I'm into politics din kasi mahilig ako sa politics. Kaya aware lang ako sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Kaya kailangan rin na maipakita ko ang pagiging concern ko sa ating bansa ngayon sa pamamagitan ng pagsupil sa mga taong mga kurakot na siyang dahilan sa ating kahirapan ngayon. Hanggang dito na lang. Maraming salamat at palambing naman sa inyo dyan. Please like, subscribe, and share naman po. And don't skip ads. Hanggang dito na lang at huwag kalimutan ang Pamilya Matubang and of course, ang aking munting channel, Egypta TV. God bless you all.